topic. So, dapat series lang talaga, number series tsaka letter series, no? Pero, isinali ko na rin itong arithmetic sequence kasi marami rin namang tanong na meron sa civil service exam na andito, no? So, may mga shortcut techniques tayo dito, syempre. So, may mga formulas and meron din yung ginagamitan ng shortcut. So, pili na lang kayo mamaya kung anong mas trip ninyong gamitin. Okay? So, andito na guys sa screen nyo yung mga natin, formula na gagamitin natin. Pero wag nyo lang kakalimutan is ito. Itong memory aid, itong kulay blue. Yan. Yan yung pinaka main formula natin kapag arithmetic sequence. Wag nyo kakalimutan yan. Okay? So, meron din tayo ditong shortcut tricks kapag ang hinahanap is yung sum. Kapag sum ng natural number, meron tayong formula. N times n plus 1 over 2. Kapag sum naman ng even number, gamit natin ito mamaya, n times n plus 1. And kapag sum naman ng odd number, n is squared. So yan guys, yung shortcut natin para mamaya. Okay, so ituturo ko naman sa inyo, huwag kayong mag-alala. So guys, dapat memorize nyo itong formula natin for arithmetic sequence. Ayan. Ayun. So tulad nito guys, ito yung concept naman sa arithmetic sequence. So alam natin na yung sequence natin ay arithmetic. Bakit? Kasi pare-pareho silang plus 2. Ay plus 4 pala, sorry. Plus 4, tsaka plus 4. Since alam natin na arithmetic sequence, ang problema kasi dito, ang hinahanap yung 8th term. So kailangan mo pang hanapin ngayon yung pang-8 na number. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kailangan mo pang mahanap yung andirito. So, pwede nyo namang i-mental, mano-mano, okay lang naman sa akin. Pero ituturo ko sa inyo yung by formula. Okay? So, kapag arithmetic sequence, I suggest formula-based kayo lagi. Kasi paano kung sinabi, 100 term, di hindi nyo na ma-mental yun, di ba? So, using the formula, guys, an is equal to a1 plus n minus 1 times d. Yan yung formula natin for arithmetic sequence. Ngayon, sino si an? Si an, guys, depende kung anong term yung hinahanap. So, dito kasi since 8th term, ayan. So, ilista ko lang ulit yung naunang nagsagot, no? Ayan. So, since 8th term, A8 yan. Yung A1, ibig sabihin, first term. Sino ba yung first term? Si 2. Plus yung N naman, yung number of terms. Kung ilan yung term natin. Since 8 term ngayong hinahanap, ibig sabihin, 8 yung kailangan nating makuha. So, 8. And then yung minus 1. And yung D, guys, yan yung difference nila. So, pag sinabing difference, i-minus lang natin. Since pare-pareho naman silang plus 4, so 4 yung difference nila. Ayan. And simplify na lang natin to. 2 plus 8 minus 1, that is 7 times 4. 2 plus 7 times 4, that is 7, 14, 21, 28. Okay? So, A8 natin, 2 plus 28, that is 30. Ayan. So, letter C. Ayan. So, sana hindi nyo minano-mano, dapat masanay kayo na formula base. Ayan. So, check nyo itong susunod, guys, kung kaya nyong imano-mano or by formula yung gagamitin ninyo. Next example. Check nyo yan, guys, Tignan natin yung mga mauuna. Kapag mano-mano yan, naku, mahirapan kayo dyan. Wala pa namang nagsasagot. Sige, mag-antay lang tayo, Ayun, so Ma'am Shirian. Mali, wrong spelling ako. Sorry po. Sherry pala. Sherry. Yan, basta si Ma'am Sherry. So letter D daw. So double check natin, guys, Okay, so kung nagmano-mano kayo,
Good luck sa inyo. Aabutin kayo ng hapon. Aabutin kayo ng ilang oras. So, gagamitin natin yung formula natin. Okay, so AN is equal to A1 plus N minus 1 times D. Since 20th yung hinahanap, 20th term, so that is A20. Yung A1 natin, yung first term, siya si 4. Plus yung number of terms natin, siya si 20. Minus 1 tayo dito and yung difference natin, ano yung difference? Kahit saan ka kumuha dyan guys, pare-pareho ng difference yan kasi nga arithmetic sequence. So 19 minus 14 ang difference niya plus 5, di ba? So ilagay lang natin dito. And then simplify natin. 4 plus 20 minus 1, that is 19 times 5. Okay, so isimplify natin to. 4 plus 19 times 5. So 5 times 9 is 45. 5 times 1 plus 4, that is 9. So 95. Then i-add na lang natin to. Ang A20 natin or 20th term natin, 4 plus 95, that is 99. So letter D. So tama si Ma'am Sherry. Ayan. Gets ba guys? Next tayo pabilisan ulit to. Ayan. So meron tayo ditong number series na arithmetic sequence. Check natin yung mga mauunang mag-comment. Wala pa nagko-comment, no? Medyo natatagal na ito yung mga natin ngayon. Reviewin natin. Ayun. So, sino yung nauna dito? Tama ba si Ma'am Rizalin? Rizalin. Letter C. Ayun. So, puro letter C naman karamihan. Ayun. So, check natin guys, no? So, kapag gumamit kayo ng arithmetic sequence, good luck sa inyo. Bakit? Unnecessary siya. Bakit? Kasi nga, sobrang dali lang. Number series lang. Bakit ka pa mag-arithmetic sequence? So, long method naman ito. So, wag natin gagamitin ito. Okay? So, pansinin nyo na lang. Hindi naman kailangan ng formula dyan Tulad lang nung kanina, nakakalimutan nyo na ba yung number series kanina? Di ba ganito lang siya? So kapag malapit, mano-mano na. So 100, naging 93, nag-minus 7 siya. 93 naging 86, nag-minus 7 pa rin, since arithmetic nga. So itong 86, mag-minus 7 ka lang rin dyan. Di ba? So 86 minus 7, that is 79. Ganun lang kadali, di ba? So, bakit mo pagagawan ng formula ng arithmetic sequence? Ayan. So, na-trick kayo doon. Ano? Kaya natagalan. So, tama si Ma'am Rizalin. Okay? Yan. So, gawin nating worded guys para may thrill naman itong pinagsusolve natin. The first term is 12 and the common difference is negative 3. Guys, negative 3 ito, ano? Negative 3. What is the 18th term? Check natin kung sinong mauuna dito. Wala pa so far. Medyo natatagal lang tayo dito. Ayun. So, I am trainee pala. Kaya ko pa sinasabi yung trainee. I am trainee pala. Letter D. Okay. So, check natin guys Yung mga nagsosolve pa rin dyan. So, okay lang. Tuloy-tuloy nyo lang. Then, comment nyo pa rin yung sagot ninyo. Kahit ma-late kayo. Okay lang yan. So, gagamitin natin guys yung formula natin. AN is equal to A1 plus N minus 1 times D. Okay? So, since what is the 18th term? 18th term yung hinahanap.
So A18. Yung A1 natin, yan yung first term. Saan ba yung first term? Given siya. Which is 12. Plus yung number of terms natin. Since 18th term, guys, 18 na rin yung number of terms natin. And then yung minus 1 times yung common difference, negative 3. Given naman siya, di ba? Andun yung negative. So, negative 3. So, i-multiply natin sa negative 3. And then, simplify natin to. 12 plus 18 minus 1, 17 times negative 3. Okay. So, sana marunong naman na kayo guys mag-multiply ng integers, no? So, either positive or negative pa yan. So, normal multiplication lang naman. 17 times 3. So, mamaya nyo na ilagay yung negative. So, 3 times 7, that is 21. 3 times 1 plus 2, that is 51. And then, may negative sign dito. So, maglagay tayo ng negative sign. So, 12 plus, actually, magiging minus na. Pero let's say plus negative 51. Ayan. A18 yan. So, kapag different, different sign, ang gagawin natin dyan, ima-minus natin, di ba? So, yung 51, ima-minus mo na lang sa 12. 51 minus 12. So, magiging 4 to 11. So, 39. And then, sino ba yung pinakamalaki? Ano yung sign ng pinakamalaking number? Negative. So, negative 39. So, ganun lang naman. So, lahat naman sa choices, puro negative. Kaya hindi naman kayo magkakamali. So, letter D yung sagot natin. So, tama si Sir I.M. Trani. Gets ba, guys? Yan. Sabihin nyo lang kapag may hindi ko naintindihan, ano? Mag-comment lang kayo para at least ma-explain natin or mabalikan natin. Okay lang naman sa akin. Bakit po naging negative 51? Ayan, yan yung gusto ko nagtatanong. Kasi, ito yung minultiply natin. 17 times negative 3. So, dito kasi sa given natin, common difference, negative 3 yung given natin, ano? Negative 3. So, magkasama yan. Negative 3. So, 17 times negative 3. Yes po. 17 times, actually negative 3 to, hindi ko lang sinulat. Kasi kapag nagsosolve tayo guys, wag muna nating papakialaman yung yung sign. 'Di ba? So, halimbawa, pinag-multiply kayo, negative 6 times 3. Kapag magsosolve kayo, wag mo munang papakialaman yung negative sign. Saka mo na lang ilagay mamaya kapag pagkatapos. So, sagot natin negative 18. Ganun yung example. Kaya naging negative 51. Gets na po ba? Yan. So, pag gets na, so proceed na tayo, no ka? Okay, so I think okay na. So, next tayo, guys. Yan. So, which term is 82? So, 2, 7, 12, 17. Pang ilang term, guys, yung 82? Yan. So, okay na daw. Sabi ni Sir MVP. G na daw. Okay. So, let's see kung sinong mauunang makakasagot dito. Di ba guys, nasa series pa rin tayo? Series pa rin to guys, number series pa rin. Kaya diniscuss ko rin talaga itong arithmetic sequence kasi medyo malalim rin to. Magagamit nyo to guys. Wala pang nagko-comment ng sagot niya. Antay lang tayo ng konti guys. Nahihirapan na siguro yung karamihan sa atin. Ayun, sabi ni I.M. Trani, letter C. Suki si I.M. Trani dito sa sagutan natin ah. Ayun, sumunod si Ma'am Annaliza Chavez, letter C din. So may ibang letter ba dyan na sagot? Para ilista natin. Tayo method daw, trial and error. Nako, mahirap yan. Malayo yan. Mahirapan kayo. So tama ka naman sir. So kung kaya mo naman ng trial and error, pero I do not suggest na mag-trial and error kayo lalo na sa arithmetic sequence.
Paano pag sinabi kong ano yan, 1,820? Pang ilan yan? Hindi mo na alam, di ba? Kasi mataas na number na. Basta kabisado nyo guys yung formula, hindi kayo maliligaw. Ilista ko guys yung formula. Ulit-ulitin natin para hindi kayo maligaw. AN is equal to A1 plus N minus 1 times D. 80 naman daw, sabi ni Sir Dayaw. Ayan, so ilista natin, Sir Dayaw. Letter D. So letter C, si I am Trani. Letter B naman si Ma'am Fron. Okay, so may letter A pa ba dyan? Wala na? Larga na tayo. Sige. So, AN guys given which is si 82. Di ba? Pero di natin alam kung pang ilang term yan. Di ba? Kapag kung ano yung number of terms, yun din yung pang ilan na term. Di ba? Pareho lang yung andito. Halimbawa, A12 to. Kung A12 yan, dapat yung value ng N 12 din. Di ba? Ganun yung concept. Dapat magkapareho lang sila. So, ilagay natin guys sa formula natin, ano? Yan. Turuan ko kayo ng mas mabilisan lang kaysa trial and error. Yung first term natin, that is 2. Di ba? Ito. Nauna siya. First term. Plus, yung unknown natin na n. So, still, variable n pa rin kasi hindi naman natin alam. Minus 1 times yung difference or, ano ba yung difference nila? 5, di ba? Plus 5. So, 5. And then, simplify na lang natin. Basic algebra, guys, ha? So, ang una natin gagawin dito, i-distribute natin si 5 sa loob. Okay? So, distribute natin dito. So, 2 plus 5 times n, that is 5n. 5 times negative 1, that is negative 5. So, tapos nyo naman na guys yung basic operation, ano? Na-discuss na ni, hindi ko lang alam kung sino nag-discuss sa inyo, kung si Teacher Gon or si Coach Lian. Pero, I think, I assume na, master nyo na itong basic operation natin. So, lahat ng may variable may iwan sa right side and lahat ng constant malilipat sa right side. So, 82, itong 2 magiging minus 2, itong minus 5 magiging plus 5. Okay, so ayusin natin, ano? So, 5n, 82 minus 2, that is 80, plus 5, that is 85. Yan. Then, divide na lang natin both side ng 5. Makakancel si 5n na lang yung matitira. So, 85 divided by 5. So, mentally nyo na lang to. That is 17. Diba? So, 17th term si 82. So, anong mas madali? Yung trial and error or ganito? So, bahala na kayo dyan, guys. Kayo na yung nakakaalam niyan. Okay? So, tama si I am Trani. Gets ba, guys? Or may nalito? Magtanong lang kayo, guys, ha? Huwag kayong mahihiya. Okay, so gets naman siguro. So, proceed tayo, guys. Next. Find the sum of all terms from 5 to 35 in the arithmetic sequence. Ayan. So, sum naman, guys, no? So, basically, kailangan yung i-add lahat ng numbers na yan. So, bahala na kayo kung mano-mano. Basta sa akin, formula-based ako. Sige, try nyo, guys. Ayan. So, Gina si Sir I am Trani, oh. Gina GC Sir ngayon, ah. Tignan natin kung sinong mauuna dito. Ayun, sinong nauna kaya? Si Ma'am Shirian. Ayun, so si Ma'am Shirian. Ayan, so hindi ko alam yung spelling. Shirian. Tama ba, ma'am? Sorry. Okay, so letter C daw, ano? Shirian. Shirian pala. Shirian. Ayun, so Shirian. So letter C daw. So may ibang answer pa ba dyan, guys? Bukod kay Ma'am Shirian. So anong ginawa nyo? Mano-manong plus lahat? Or yung formula? Ang daming letter C. So wala namang naiibang sagot, ano? So letter C tayong lahat.
Okay, so sige, since letter C kayong lahat, so i-prove na lang natin na tama kayo. So 5 to 35 guys yung terms natin. So given naman guys yung series natin, ano. Mano-mano coach, sabi ni Ma'am Luz Biminda, sabi ni Sir Codilia mano-mano. Ano ko? Mahirap 'yan. Mahirap pag mano-mano. Ayan. Pero I think pwede lang kasi dito kasi konting numbers lang, ano. Sige, bigyan ko kayo ng example mamaya hanggang 1,000. Tingnan natin kung mamano-mano ninyo. So may formula kasi tayo diyan. Sum is equal to n over 2 times first term plus last term. Okay? Ilang term yan? Yung n guys, yung number of terms, ano? So bilangin lang natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 over 2. First term that is 5 plus yung last term that is 35. Yan yung first term natin, ha? 35. Yan. So simplify natin. 7 over 2 times 5 plus 35, that is 40. Okay, so unahin na natin guys, i-multiply 7 times 40. 7, 14, 21, 28. Dagdag 0, 280. And then may yung over 2. So 280 over 2, that is 140. So bahala na kayo kung ano yung trip nyo, mano-mano. Pwede naman yung mano-mano kasi konti lang naman. Pero mamaya yung mga example natin, mas mahihirap na. Tignan natin kung kaya nyo ng mano-mano. So tama si Ma'am Sherry Ann. Yan. So memorize nyo itong formula natin guys, ha. Kung kailangan isulat nyo, isulat ninyo. Formula for sum. Okay, may tanong pa ba? Magtanong kayo guys para ano, maganda yung discussion natin. Maganda yung may nagtatanong eh. Guys, may tanong? Ayan, so walang nagtatanong. So sige, next tayo. So find the sum from 50 to 100. Yan yung sinasabi ko sa inyo guys. Kapag nagmano-mano kayo dyan, wala na. GG na kayo dyan kapag nagmano-mano kayo. Try nyo pa rin guys, ha. Medyo malaking number ito. So wala daw tanong. Si Ma'am Shijan, si Ma'am I.M. Trani. Si Sir, kako pala. So, sige, all goods kung walang tanong. I assume naiintindihan yung lahat. So dapat tama nyo to guys, ha. Sige, I'll give you 1 minute to solve this. Medyo matrabaho lang yung operation. Pero madali lang to. Sa mga gustong magmano-mano, antayin ko na lang yung sagot niya mamaya pagtapos ng live. Ayan, so wala pang nagsasagot. Medyo nahihirapan siguro sila. Ayun, ang bilis ni Ma'am Abigail. Ma'am Abigail. So kilala ko to si Ma'am Abigail. Siya yung laging naghahayos sa map test natin, no? So letter A daw, tama ba? Saan na si Ma'am? Ayun, letter A daw. Okay, so may ibang candidate pa ba dyan? May ibang sagot pa ba? Sabi ni Ma'am Lenny Love. Letter A din. Sige, antay lang tayo ng konti guys para malaman naman natin yung sagot ng iba. Ano? Ayun, si Ma'am Cheryl, letter B. Wala na? So medyo na late yung iba guys. Siguro nagsosolve pa rin. Nahirapan sa pag-multiply or pag-trial and error siguro. Or mano-mano. Pero solve na natin to. So, di ba, sinabi ko naman na yung formula sa inyo ng sum, that is n over 2, first term plus last term. Ganun lang kasimple. Ang mahirap lang naman dito guys kung hindi nyo gamay itong value ni n eh. So, para makuha yung n guys, may formula tayo dyan. First or last, wait lang. Or larger number, common na lang. So, yung larger number na 100, i-minus mo sa least na number.
So, 100 minus 50 and then wag mong kakalimutan mag plus 1. Kasi nag-start ka sa 50. Kahit bilangin nyo yan guys, mano-mano. So, 100 minus 50 plus 1, that is 51. So, 51 term lahat. Yan yung bilang ng terms natin from 50 to 100. Okay? So, yung n natin ay 51 over 2. Yung first term natin si 50 plus yung last term natin na 100. So, simplify natin to. 50 plus 100. Ayun. So, nasira na yung ano natin. That is 150. So, anong technique ninyo dito? Pwedeng i-divide na mismo sa 2. Itong 150 para mabawas-bawasan. Pero sige, multiply na lang natin sila ng buo. So, 51 times 150. Multiply lang natin, So, 0. 5 times 0 is 0. 5 times 5, 25. 5 times 1 plus 2, that is 7. 5. Tama ba? Ayun, mali. Kasi nga 51. Hindi 50. So, 1 times 150, that is 150. 5 times 0 is 0. 5 times 5, 25. 5 times 1 plus 2, that is 7. So, kapag inad natin yan, 0, 5, 6, 7. 7, 650, Ay, mali daw si Ma'am Cheryl. So, check natin, Ma'am. So, 7, 650, meron pang divide by 2 dito, di ba? So, yung 7, 650, divide pa natin yan ng 2. So, 7, 650, that is 3. So, wala tayong pagsulatan, guys. Dito na lang yung sagot. 3. So, magiging 6 yan. So, bring down 16. 16 divided by 2, that is 8. 16 rin to. Bring down 5. So, 5 divided by 2, that is 2. Then, may iwan na 10. So, 10 divided by 2, that is 5. Ayan. Yan yung sagot natin kapag dinivide yung 7, 650 sa 2. 3825 or letter A. So, tama si Ma'am Abigail. Gets ba, guys? Gets ba? Ginamit lang natin, guys, yung formula natin, So, sana naintindihan natin. Medyo matrabaho lang kasi yung yung operation kasi malalaking number. Ayan. So, na-realize rin ni Ma'am Cheryl na yung sagot niya. Letter A lang din. Okay. So, next tayo, guys. Ayan. So, find the sum of the first 15 even numbers. Okay. So, kapag sinabing even numbers, guys, alam naman natin. 2, 4, 6, 8, 10, ... hanggang sa pang 15, then i-add mo sila. So, bahala na kayo kung gusto niyo ng mano-mano, pero matatagalan kayo kasi marami yung i-add ninyo. 15 na numbers yung kailangan ninyong i-add, di ba? Okay, so mag-antay tayo, guys, ng sagot natin. Madali lang ito, Wala pa? Ayun, so may nakita na akong nagsagot. Si Ma'am Lenny, letter C. Si Sir Nicole, letter A. Ayan, so check natin kung may iba pang magsasagot, guys. Wait natin yung iba. Sir Oliver, letter C din. And so before tayo mag-proceed, guys, so congratulations pala sa mga laging nakakasagot. So napakalaking advantage nyo yan, kung dito pa lang nakakasagot na kayo, how much more sa actual exam. So mataas yung chance, guys, na pumasa tayo kapag ganito lagi. Masipag tayo mag-review. Yan. So congrats, guys, sa mga masisipag mag-review dyan. Alam kong papasa na kayo. Okay, so proceed tayo, guys. So meron tayong formula for the sum of first even numbers. Ayan. So ano yung formula natin dyan? Coach, meron ba kayo soft copy ng mga na-lesson natin na pwede ma-download?
Hindi ba binibigay ni Teacher Gon ito? Itong PDF nito? Ina-upload ko naman to sa Drive eh. Di ko lang alam kung binibigay niyo or hindi. Ayan. So, sige guys. Tanungin niyo na lang si Teacher Gon kung pwede niyong kunin to. Ayan. So, formula natin, kapag sum of first even numbers, that is n times n plus 1. Yung n natin, yung 15. So, plug in lang ito, no? So, kesa magmano-mano kayo, gamitin nyo na lang itong formula. Mas mabilis, di ba? So, 15 times 15 plus 1. Or, minultiply lang siya sa kasunod niyang number. 15 times 16 lang. Meron po study guide. Itong PDF ba natin, yung sinesend or hindi? Hindi ko kasi alam eh. Okay, so tuloy tayo guys. 15 times 16. Okay, 15 times 16. So 6 times 5 is 30. 6 times 1 plus 3, that is 9. 1 times 5 is 5. 1 times 1 is 1. Then add natin 0. 9 plus 5, that is 14. Carry 1. So 240. Ganun lang kabilis. Letter C. Tama si Ma'am Lenny. Ma'am Abigail, hindi po plus yung nasa unahan. Multiplication po. Bali, n times n plus 1. Ito yung formula natin kapag even number. Memorize nyo yan guys. Malaking tulong yan kaysa magmano-mano kayo. Pangit yung mano-mano guys. Maganda yung mano-mano kapag malalapit lang. Nagets ba? Or explain ko pa ulit. Gets ba guys? Ayan. So, tama si Ma'am Lenny Love. So, next. Find the sum of the first 20 even numbers. Ayan. So, since G naman kayo, sasagutan nyo ito. Find the sum of the first 20 even numbers. Kahit hindi nyo na isulat guys yung buong formula. Basta i-multiply nyo na lang sa kasunod niya. Ganun lang din naman yun. Pa-explain po ulit, sabi ni Ma'am Fron. Sige po. Same lang naman sila doon sa kanina na example. So, explain na lang natin ng mabuti ito. So, antayin lang natin guys yung mga sagot nila. Maliban ba dyan sa formula na ginamit mo, meron pa bang iba? Meron pa for odd numbers naman. Magkaiba guys yung even numbers tsaka odd numbers. Okay, so kapag so hindi ko na nakita yung mga nagsagot. I think si I am Trani yung naunang nagsagot. I am Trani. Letter C. Ayan. So, dapat alam din natin guys yung pinagkaiba ng odd tsaka even, no? So, kapag even number, 2, 4, 6, 8, ... Di ba? Kapag odd number naman, 1, 3, 5, 7, 9. Ayan. Yan yung mga odd numbers natin. So, since even number, ang formula for even number, that is n times n plus 1. Formula based po tayo, ma'am. Memorize mo lang po itong formula. So, i-plug in lang natin yung n sa formula. So, palitan lang natin ng n itong formula natin, that is 20 times 20 plus 1. So, that is 20 times 20 plus 1. So, 21. So, basically, minultiply lang niya lang sa kasunod niya na number. Kasunod niyang number si 21. So, i-multiply mo lang siya. So, 20 times 21. So, kapag sinolve natin yan, so, 1 times 20 is 20. 2 times 0 is 0. 2 times 2 is 4. Ayan guys, 420. Ayun. So, ganun lang kadali. So, letter C. So, tama si I am Trani. Gets na po ba? Formula base lang po. Ito po. Ayan. For even numbers po ito, ano? So, kapag odd numbers naman, guys, ito yung formula niya. Mas madali siya. N squared lang. Or i-multiply mo lang sa sarili niya. Gets na po? Pasabi po kung okay na. Wala pa pong nag-chat. Ayun. So, G na daw, sabi ni Sir Frankie Agluba. Ayan. So, next na tayo guys. Since alam nyo naman na.
Okay? So next, find the sum of the first 20 odd numbers. So sagutan po natin ito. Yan. Okay naman daw sabi ni Ma'am Amelia. Yun. So maraming nakakagets guys ha. So congratulations guys, medyo nakakasabay tayong lahat. Sa mga nahihirapan, hindi nakakasabay, I think pwede nyo namang i-replay ito. Pero kung gusto nyo magtanong guys sa akin mismo, message nyo ako sa sarili nating page. Ayan, so Gingineer yung pangalan ng page natin. Review with Gingineer sa Blue Up. Ayun, hindi ko na tuloy nakita yung mga naunang nagsagot. Naku, sino kayo sa kanila dito? Si Sir Frankie, Frankie Agluba. Tama ba? Sir Frankie yung nauna. Yan, napafamiliarize na natin yung mga pangalan ng mga tao dito. Ayan, so congratulations na kaagad guys kapag nakakasagot kayo. Matik na yan. Ayan, so nauna daw siya. So kapag add numbers naman guys, di ba nung sinabi kong formula for add numbers? N squared. Alam nyo ba yung add numbers? Sila yung 1, 3, 5, 7, ... Yung mga odd numbers yung mga yan. So n squared or i-multiply mo lang sa sarili niya. So yung n natin ay 20. So 20 squared. Ano yung 20 squared? Pareho lang siya sa 20 times 20. Kapag minultiply mo yan, 20 times 20, 400. Ayan. So sagot natin guys ay 400, letter B. So tama si Sir Frankie. So, nagets nyo ba guys? Pa-comment naman kung nagets para proceed tayo sa next. Yan, balikan naman natin guys kapag may hindi kayo nagets. Okay lang sa akin mag-explain ulit. Gets ba? Ayun, so gets naman daw, sabi ni I am Trani. Sabi ni Sir Mark, okay naman. Okay. So, sige. So, mabilis lang kasi ito, no? Kesa kayo, mano-mano. Memorize nyo na lang yung formula. Mas mabilis ngayong mag-memorize ng formula kesa sa pag mano-mano mo, di ba? Kasi pag memorize mo yung formula, worth it sa'yo yun. Kasi mababawasan yung time mo mag-solve. Yes po, kapag add n squared po always. Yan. So, ilista lang natin ulit, no? So, kapag add, formula niya ay n squared. Kapag even, n times n plus 1. Yan. So, gets naman siguro lahat. Gets na po? Yan. Mas maganda yan, guys, yung nagigets natin. Hirap pala, sir. Need pa mag-memorize ng formula. Yan. So, konti lang naman yan, ma'am. Yung arithmetic formula, yung for odd numbers, tsaka for even. Tatlo lang naman for arithmetic sequence. Hindi naman mahirap yung memorize yung tatlo. Actually, meron pa pala yung for sum, no? Yung for sum, di 4. Madali lang i-memorize yung 4, ma'am. Worth it yan kapag na-memorize mo kasi kahit may hirap na problem, kaya mo nang sagutan. Okay, so letter B daw, sabi ni Sir John. Check natin. May nagsasagot pa ba? May iba pa bang candidate? Sabi ni Ma'am Maricel, letter A. Minsan naman kasi kahit memorize mo formula tapos hindi naman lalabas sa actual. Ayan. So kahit mas maganda guys na ready pa rin kayo. Memorize nyo pa rin yung formula kahit hindi lalabas. Hindi naman kasi guaranteed na lahat ng i-review natin dito ay lalabas, di ba? Pero at least prepared tayo kung sakaling lumabas man. Ayan. Sayang rin yung points kapag may lumabas, di ba? Tapos hindi mo minemorize. So sige. So the sum of two consecutive numbers is 75. What is the larger number? Guys, actually itong problem na to common sense pala, no? Kasi two consecutive na numbers. Kapag sinabing consecutive, magkasunod. Ayan. So trial and error na lang tayo dito.
Kapag inad mo yung dalawang number, dapat 75. Trial and error. So, let's say, check natin yung mga naunang number natin, 37 tsaka 38. Kapag malaki, kapag sumobra, edi magbawas ka. Kapag mababa, edi taasan mo, di ba? Ayan. So, let's say 38. Dapat andito si 37 para makita yung consecutive. 37 tsaka 38. Ayan. So, kapag inad mo yan, tama, 75, di ba? So, tama. Dalawang number na magkasunod or consecutive, yan na. Pero ang tinatanong kasi, what is the larger number? Saan sa dalawa yung mas malaki? Obviously, si 38. Mas malaki siya kaysa kay 37. So, letter B yung sagot natin. Tama si Sir Jan. Gets? So, next. The sum of 3 consecutive integers is 36. What is the largest number? Okay, so mag-antay tayo guys ng sagot natin dito. Let's see kung sinong maunang makasagot. Sabi ni Ma'am Shiri. Okay, so sige, lista natin. Shiri ako ng Shiri. Sherry pala. Sherry Ann. Letter C. Sabi ni Sir Mark, letter B. Ano pa? May babang sagot dyan? Para ilista ko. Malay nyo, tama kayo guys, di ba? Kahit may nakasagot na, magsagot pa rin kayo. Malay nyo kayo yung tama. Okay, so wala naman na akong nakikitang ibang letter ng sagot. So karamihan letter C, tsaka letter B yung iba. Okay. Okay, sagutan na natin. Okay, so sige. So turo ko guys kung paano i-solve yung mga ganitong problem. So shortcut to guys ha. So yung mga iba, alam ko marami sa inyo ayaw ng shortcut. Gusto yung long method muna before shortcut. Pero kapag long method kasi yung tinuro ko, algebraic solution yun. So ganito yung long method niya. N, tapos n plus 1, tapos n plus 2. Ganyan kapag long method. And then i-equate mo pa yan sa 36. So mas mahirap, di ba? So shortcut na lang tayo, syempre. Kayo naman. 1 minute na nga lang yung ano natin kailangan natin para magsagot ng problem. So, mas madali kasi itong shortcut natin, guys. Ayan. So, kapag daw nag-add tayo ng tatlong consecutive na integer or magkakasunod na integer, 36 daw yung kalabasan. So, paano natin malalaman yung tatlong number? Trial and error ba? Hindi. Huwag kang mag-trial and error kapag ganito. Mas madali to. Yung 36, guys, i-divide mo lang sa kung ilan yung number nila. Yung shortcut na lang daw. So ito na guys, 36 divided by 3. Kasi nga, tatlong consecutive. 36 divided by 3, that is 12, di ba? So yung 12 guys, lahat ng makukuha niyong sagot, ilalagay niyo ngayon sa pinakagitna. Di ba? May tatlo tayong blank dito. Yung 12 na nakuha niyo, ilalagay niyo sa pinakagitna. Okay? And then, fill in the blank na kayo. Since magkakasunod dapat, ano yung kasunod na number ni 12? 13, di ba? Ano yung number na before 12? That is 11. Ayan, so kahit i-double check nyo yan guys, 11, 12, 13, kapag in-add nyo yan, that is equal to 36. Di ba? E di na kompleto na natin. Ngayon, sagutin na lang natin yung hinahanap. So, what is the largest number? Largest guys or yung pinakamalaki? Saan yung pinakamalaki dito sa tatlo? 11, 12, or 13? Obviously, 13 na, di ba? Kasi yun siya yung pinakamalaki. So, letter C. Gets ba, guys? Gets? Okay, so sagutan nyo ito, guys, ha? Itong next item natin, sagutan ninyo. Ayan. Okay, so malapit na para tayong matapos, guys. Anong sagot natin dito? The sum of 3 consecutive even numbers is 90.
What is the largest number? Okay, so letter C daw, sabi ni I.M. Trani. May iba bang letter dyan? Karamihan naman letter C yung sagot, no? So kapag may ibang letter pa, so ilista natin. Malay nyo kayo yung tama. Pero nakikita ko puro letter C naman. Nakaka-heart. Salamat, coach. Yun. So thank you po, Ma'am Cheryl. Ayun. So 28, 30, 32 daw, sabi ni Sir Glenn. So same pa rin yung concept, guys, nung problem natin, ano? 3 consecutive even numbers. So kapag maglalagay tayo ng blank dyan, 3 na magkakasunod dapat. Okay? And kapag inad mo daw yan, that is 90. Mabilis daw mag-get, sabi ni Ma'am Dayamayma. Galing ng session na to. Ayun. So thank you po, I am Trani. Pati si Sir I am Trani nakikita ko kanina pa. Hindi ako nalito. Ayun. So congratulations, guys, no, sa mga nakakasabay. Ayan. So sa mga nahirapan, so practice lang talaga. Okay, so tuloy-tuloy lang natin to, guys, no? Ang shortcut natin dito, same rin ito kung average naman ang question. Ayun, galing ni Ma'am Abigail. So, yung 90, divide natin kung ilan yung bilang ng consecutive numbers natin. So, since 3, so i-divide lang natin ng 3 itong 90. Diba? Thank you, Coach. Ang galing mo mag-explain. Ayun, salamat po, Ma'am Dayamay Murphy. Okay? So, 90 divided by 3, guys. That is 30. Sabi ko kanina, kung ano man yung makita nyong sagot dyan, ilagay nyo lang sa pinakagitna. Then fill in the blanks na kayo. Nahirapan ako mag-type para mauna, sabi ni Sir Frankie. Sana maraming lumabas na ganito sa CSE. Malay nyo, di ba? Marami yan. Hindi nawawala ang number series tsaka arithmetic sequence sa So, fill in the blanks tayo, guys, ha. Pero wag kayong magkakamali, even numbers siya. Kanina kasi wala siyang sinabi na even or odd, di ba? Pero ngayon sinabi na even numbers siya. So ang susunod na even numbers kay 30 ay 32. And before 30, ano yung even number dyan? That is 28. So sagutan natin, guys, what is the largest number? So largest number yung pinakamalaki. So letter C, 32. So tama si I.M. Trani. Nagkamali ng choice pero sa result ng aking sagot ay 13. Ayun, tama si Mark Alvin. Medyo na-delay lang siguro. Okay lang kahit hindi makatype agad basta alam natin on ourselves, kabisado natin ang pag-solve. Yun, tama. Kahit hindi kayo makatype agad or late man kayo, walang problema. Kasi hindi naman to yung actual exam. Pero at least natitraining kayo, di ba? Na kapag magsasagot na kayo, mabilisan na lang. So, nakuha ni Sir I am Trani. Okay, so next tayo, guys. Tignan natin. The sum of 3 consecutive odd numbers is 45. What is the smallest number? Okay, so mag-antay tayo ng sagot natin. Ayun. Sabi ni Sir Frankie, yung kaninang malilate, nakasagot na. Nauna siya ngayon. Sa letter B or 13. Sabi naman ni Ma'am Abigail, letter D. Sabi ni Sir Oliver, letter A. May letter C ba dyan? Para malista natin. Sige, wait pa tayo. So marami pang nagsasagot, ano? So same concept lang naman siya kanina, guys, kapag consecutive numbers yung hinahanap. So pwede nyo ilista. Ayan, gawa kayo ng 3 blanks.
Dapat sunod-sunod kasi consecutive. And papansinin natin, kanina is even, di ba? Ngayon naman is odd. So alam naman natin siguro yung odd numbers natin, di ba? So kagaya nung kanina guys, yung shortcut natin dito, just divide yung given na sum sa kung ilan yung number. So dito i-divide mo ng 3. Okay? So 45 divided by 3, that is 15. So yung 15 guys, as always, nasa gitna siya. Yung sagot na makukuha nyo sa pag-divide ninyo nasa gitna. Okay? So fill in the blanks. Since odd numbers tayo, ano ba yung susunod na odd number sa 15? That is 17, di ba? And before 15, ang odd number dyan ay 13. So yan na guys, nakompleto na natin. Kahit i-double check nyo to. 13 plus 15 plus 17, that is equal to 45. So ano yung tinatanong? What is the smallest number? Ayun, so mag-ingat kayo doon. So I think maraming na mali doon. Pati si Ma'am Abigail na mali niya. So smallest yung tinatanong. So wag kayong mamamali doon, ano? So ito, yung pinakamaliit kasi nga smallest. So letter B. Coach, kailan kaya ang age problem solving, coach? I think hindi ako yung magtuturo sa inyo ng age problem. Si Sir Gon ata yun. Teacher ko na magtuturo ng age problem. Kasi walang binigay sa akin na age problem eh. Ayun, di ba? Hindi nakita ni Ma'am Abigail yung smallest. Kaya dapat guys, pinapansin nyo lahat, no? Yung mga konting details, pinapansin natin. Okay, so next guys, I think last problem na natin ito eh. Ayan, so the sum of 4 consecutive even numbers is 44. What is the smallest number? Namali ako before, hanggang consecutive lang ang binasa ko. Meron pala odd numbers. Ayun, kailangan basahin natin lahat. Huwag tayong padalos-dalos, ano? Kailangan binabasa lahat. Sabi ni Ruby Larang, letter A. Ma'am Ruby. Yes po, si Teacher Gon ang coach po natin sa age problem. Ayun, tama. Si Teacher Gon po yung coach ninyo sa age problem. Hindi po ako. May ibang sagot pa ba tayo dyan, guys? Karamihan naman letter A na, no? Coach, gawa ka ng age problem sa YT mo. Marami na po dun. Follow nyo ko guys sa mga channel natin. May 3 channel tayo. Nod din kayo dun guys, mga shortcuts, mga techniques. Okay, so karamihan naman letter A. Wala bang ibang sagot dyan? Ayun, si Ma'am Odette. Buti may nakita kong ibang sagot. Si Ma'am Odette, letter B daw. Visit kami sa page mo, sir. Sige po, salamat po. Okay, so siguro nalito yung iba dito, ano? So sagutan natin to. So meron tayong 4 consecutive even numbers. Yan yung keyword 4 na consecutive na even numbers. So gawa tayo ng 4 na blank natin dito. And ang sum daw nila ay 44. So ano nga ulit guys yung gagawin natin? So i-divide lang natin yung 44 sa kung ilan yung bilang ng consecutive numbers natin. So dito, 4 sila. So 44 divided by 4. So that is 11. So 11 times 4 is 44. So 0 na to. Ang problema yung 11 kasi, wala siyang gitna eh, di ba? Saan natin ilalagay yan kung walang gitna yung blank natin? Okay, and yung 11 kasi guys, kung mapapansin nyo, odd number siya, hindi siya even number. Huwag kang maglalagay ng odd number sa blank natin kasi nga even number yung tinatanong. Kaya yung 11 guys, ilalagay nyo dito sa gitna nila. Not exactly sa sa blank, no? Pero sa gitna. Yung 11 nasa gitna. So anong next na even number sa 11? That is 12. Yun na yung ilagay nyo sa blank ninyo. Ano yung before 11 na even numbers or even number? That is 10. And then dito naman is 8. And yung next sa 12 na even number, that is 14. So ito na guys yung 4 na number natin. 8, 10, 12, tsaka 14. Kahit i-double check nyo yan, ang makukuha nyo yung sagot dyan ay 44.
Ngayon, sino ba yung tinatanong, hinahanap? Si smallest. So ito guys yung smallest, si number 8. So letter A yung sagot. Tama si Ma'am Ruby. Ganyan pala, sabi ni Ma'am Cheryl. Ayun, so at least natutunan niya na Ma'am, no? So, may mga mahirapan pa ba dito? I think bonus na sa inyo to kapag lumabas sa sa actual exam.